Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Last Naruto the Movie. Halina't simulan na natin. Sa kasalukuyang panahon, 2 taon pagkatapos ng ika-4 na digmaang pandaigdig ng Shinobi, si Hiashi Hyuga na sinamahan ng 2 subordinate ay nakipagkita kay Toneri Otsutsuki sa labas ng Konoha. Ang paghingi ng sagot sa kanyang naunang panukala at ang pagsasabi ng kapalaran ng angkan ng Hyuga ay nakasalalay sa sagot ni Hisashi, tinanggihan niya ang alok ni Toneri. Nakikibahagi sa labanan, si Hisashi ay nalulula sa kanyang papat na hukbo at nakulong sa isang kuweba. Sa Konoha, inanyayahan si Naruto na magturo ng taijutsu sa academy students, na ikinatuwa ng mga kabataang lalaki. Ang aralin gayunpaman ay nagambala ng isang pulutong ng mga batang babae na lubos na humahanga kay Naruto. Napansin ito nina Ino, Choji, at Shikamaru, na napansin kung gaano siya naging sikat mula noong digmaan. Mula noon ay nakatanggap na siya ng iba't ibang mga regalo mula sa mga taga-nayo ng Konoha at sa ibang bansa mula sa mga kabataang babae na nabighani sa kanya bilang bayani ng mundo. Nang maglaon, nakipagkita si Konohamaru kay Naruto at nais na dalhin siya sa lumang imbakan ng kanyang yumaong lolo, na sinasabing mayroong bagay para sa kanya. Sa ibang lugar sa Konoha, hinabi ni Hinata ang pulang scarf bilang pag-alala sa isinusuot ni Naruto noon sa academy, para maibigay niya ito kay Naruto sa Rinne Festival bilang personal na regalo ng pagmamahal, kapag ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya. Siya ay natagpuan sa ibang pagkakataon ni Sakura, na naghihikayat sa kanya na ibigay ito sa kanya at makuha ang kanyang puso. Ang mga Kage ay may emergency meeting tungkol sa banta ng buwan, na ipinahayag na bumabagsak sa orbit at papunta sa Earth. Naniniwala sila kung walang gagawin sa lalong madaling panahon, ang buwan ay masisira at babagsak sa Earth at papatayin ang lahat ng buhay sa planeta. Sa gabi, tinatapos ni Hinata ang kanyang regalo para kay Naruto at sinubukang ibigay ito sa kanya, ngunit pinipigilan siya ng kanyang pagkamahiyain na gawin iyon. Hinihikayat ni Hanabi Hyuga na ibigay ito kay Naruto habang binabalaan ng kanyang kapatid na may iba't ibang mga babae ang nakapila sa kanya ngayon. Nakita niya sina Naruto, Sakura, Ino at Choji sa Ramen Ichiroko. Habang siya ay nakaupo upang kumain, 3 kunoichi ang nagpakita at nagsimulang maging mapagmahal kay Naruto. Matapos makita ito, nagpa siya si Hinata na umalis, kung saan sinabihan ni Sakura si Naruto na ihatid siya pauwi. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan bantayan si Hinata dahil alam niyang malakas ito. Naabutan ni Sakura si Hinata, sinabi sa kanya na magagawa niyang maihayag ang pag-ibig niya kay Naruto kung siya ay may sapat na tiwala sa sarili. Samantala, lihim na sinalakay ng iba't ibang mga papet ang Konoha, at sinalakay ang Hyuga Estate, at kinidnap si Hanabi sa proseso. Sa labas ng nayon, nagpinta si Sai ng isang larawan, at nakita niya ang isa sa mga bumihag kay Hanabi na lumilipad sa itaas at sinundan niya ito. Gayunpaman, pagkatapos ng isang mabilis na paghabol, si Sai ay inatake ng mga pagsabog. Bumalik sa Konoha, sa harap ng tahanan ni Naruto, sinasanay ni Hinata ang kanyang pag-amin, ngunit naantala ng pagdating ni Naruto. Matapos mapansin ang scarf sa leeg ni Naruto, biglang kumalam ang tiyan ni Hinata. Inaanyayahan ni Naruto si Hinata na kumain ng ramen sa kanyang apartment, ngunit nahiya siya, na ikinalito ni Naruto. Habang nakaupo si Hinata sa isang park swing at umiiyak, sa sandaling iyon, si Toneri ay nagpakita kay Hinata, na sinasabing siya ay dumating para sa kanya. Siya ay nawala ng malay at kinuha ng mga ninja, nakita ito ni Naruto at agad na hinabol sila ni Naruto. Nakipaglaban siya sa mga kidnapper at nailigtas siya ni Naruto, ngunit ang scarf na kanyang hinabi ay napunit dahil sa pagkahulog niya. Nag-iwan ng mensahe si Toneri na nalalapit na ang katapusan ng sangkatauhan at babalik siya para kay Hinata. Sa kanyang pag-alis, sina Naruto at Hinata ay nasaksihan ng pagbagsak ng bulalakaw sa labas ng nayon. Kinabukasan, ipinatawag ni Kakashi sina Naruto, Hinata, Sakura, Sai at Shikamaru upang iligtas si Hanabi. Upang mapaunlakan ang misyon, binigyan si Shikamaru ng isang espesyal na orasan na hawak lamang ng 5 kage, na tila binibilang ang oras hanggang sa katapusan ng mundo. Habang sinusundan ng grupo ang daan ni Toneri, nahanap ni Hinata ang kanay ni Hanabi at inilagay ito sa kanyang bag kung saan nakita ni Naruto ang napunit na scarf. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng kuweba na may lihim na daan patungo sa kinalalagyan ni Toneri. Hindi magamit ni Hinata ang kanyang Byakugan dahil sa lawan na nakakasira ng kanyang paningin sa hindi malamang dahilan. Siniguro ni Naruto na hindi mababasa ang kanyang scarf, ipinahayag na ito ay espesyal sa kanya, at nakaramdam si Hinata ng pagkabalisa. Nalaman ni Sai na ang tubig ay hindi nakakabasa ng damit. Pagkatapos ay sumisid sila sa lawa,
at natuklasan lamang na ito ay isang genjutsu na ginawa ni Toneri. Lahat sila ay nakulong sa sarili nilang mga alaala mula sa nakaraan habang inaalala ni Naruto ang kanyang pakikipaglaban kay Kiba Inuzuka sa Chunin exams. Ang scarf ni Hinata ay nagsimulang balutin si Naruto at ang kanyang mga alaala ay dumuloy sa kanya, dahilan upang maalala niya ang kanyang laban kay Pain, ang kanyang pag-amin ng pagmamahal kay Naruto, at ang pagsusulat ni Hinata ng kanyang pangalan sa papel sa academy, at ang pag-uusap ni Hinata at Sakura tungkol sa pagbibigay ng scarf para sa kanya. Si Naruto ay lubos na naguguluhan sa kanyang sarili at kung gaano ni Hinata kamahal si Naruto sa loob ng mahabang panahon, maya-maya inalis ni Sakura ang genjutsu na inilagay sa kanila. Habang pababa sila, natagpuan si Hinata ni Toneri na tumatawag sa kanya na prinsesa ng Byakugan at ibinalita ang kanyang pagnanais na magpakasal sila. Tumanggi si Hinata, at nagtatanong kung nasaan ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay isiniwalat ni Toneri na kinuha niya ang Byakugan ng kanyang kapatid at kung pumayag si Hinata sa kanyang alok, ililigtas niya ang parehong buhay ni Hinata at Hanabi, at kalaunan ay ibabalik ang Byakugan ni Hanabi. Habang sina Sakura, Sai at Shikamaru ay lumalaban sa gatekeeper ng Tagsibol, bumalik si Naruto upang protektahan si Hinata at nilalabanan si Toneri para lamang mapagtanto ng dalawa na si Toneri ay isang puppet. Ipinaliwanag ni Toneri puppet na babalik siya ng personal para marinig ang sagot ni Hinata. Ngayong alam na nila na pinupuntirya si Hinata, ipinahayag ni Naruto na hindi niya hahayaang mawala si Hinata sa kanyang paningin, na ngayon ay napagtanto na rin ang sarili niyang damdamin para kay Hinata. Dahil dito, napansin ni Hinata na hindi nasuot ni Naruto ang kanyang scarf. Dumating ang koponan sa labas ng kuweba, at nakakita ng artificial na araw. Pumunta sila sa isang abandonadong shinobi village ng Otsutsuki clan. Sa ilang mga punto, hiniram ni Toneri ang Byakugan ni Hanabi, na binanggit niya na ito ay hindi kapani-paniwalang dalisay pagkatapos niyang ilagay ito sa kanyang mga mata, habang si Naruto at Hinata ay gumugugol ng mas maraming oras sa isa't isa, nananatili siyang natutuwa at hindi napapansin na umiibig na siya kay Hinata. Habang tumatakbo si Hinata sa isang spider web, siya ay sumisigaw, na agad na pinuntahan siya ni Naruto at inalis ang mga sapot sa kanyang buhok, na nagpamula sa kanya. Tinanong ni Hinata kung bakit tinanggal ni Naruto ang kanyang scarf, kung saan sinabi ni Naruto na ayos lang ang pakiramdam niya nang wala ito. Habang hinahanap nila ang mga guho, napagtanto ni Shikamaru ang plano ni Toneri at na siya ang orkestra ng bumabagsak na buwan. Sa pagdating ni Hinata, isang monumento ng angkan ang gumising para sa kanya, na nagpapakita ng isang puppet, na tinatawag siyang Byakugan Princess, at ipinakita sa kanya ang isang pangitain tungkol kay Hamura. Ginising ni Hamura ang kanyang nakatagong Hamura Chakra, inilipat ang sarili nito at inutusan siyang pigilan si Toneri dahil siya lang ang makakasira sa Tenseigan dahil siya ang Byakugan Princess. Si Toneri, isang miyembro ng branch house ng Otsutsuki, ay nagkamali ng interpretasyon sa kanyang celestial decree. Nang magising si Hinata, sinabi niya sa iba na wala siyang nakita. Nang maglaon ng gabing iyon, sinundan ni Naruto si Hinata sa isang lawa, na nakitang nagtatahi siya ng scarf. Inaaliw siya ni Naruto at nagkwetuhan tungkol sa kanilang magkapatid at nangako na ililigtas niya si Hanabi. Nang pasalamatan siya ni Hinata para sa kanyang nakakapanatag na kabaitan, isang naguguluhan na Naruto ang hindi sinasadyang nagpahayag ng kanyang pag-ibig kay Hinata na nag-iwan sa kanya ng labis na pagkagulat. Gayunpaman, nag-ambala sila ng pagdating ni Toneri. Sa pagkakataong ito ay malayang sumama si Hinata kay Toneri pagkatapos ibigay ang inayos na scarf kay Naruto. Hinabol ni Naruto sina Toneri at Hinata. Sinubukan ni Naruto na bawiin si Hinata ngunit, napahinto siya nang pumayag si Hinata na maging asawa si Toneri. Inatake siya ni Toneri na nagresulta ng pagsabog ng malawak sa chakra ni Naruto at sumisira sa isang malaking bahagi ng buwan at nasira ang scarf ni Hinata ngunit muli siyang nalungkot sa pag-atake ni Toneri kay Naruto, at pinilit siyang pinatulog. Bumalik sa Earth, ipinagtatanggol ng iba't ibang nakatagong nayon ang kanilang sarili laban sa mga bumabagsak na bulalakaw habang pinuprotektahan nila ang mga sibilyan sa lahat ng dako mula sa genocidal assault ni Toneri. Habang nabigo si Rock Lee at iba pa naganap na sirain ng isang malaking meteor, dumating si Sasuke at iniligtas ang Konoha mula sa tiyak na kapahamakan, na inihayag na nailigtas niya si Hiei. Pagkatapos ay idineklara ni Sasuke na ipagtatanggol niya ang Konoha dahil wala si Naruto at binibigyan ng Konoha ninja ng kinakailangang pahinga. Sa ibang lugar, habang si Naruto ay pinagaling ni Sakura, napansin niyang medyo malubha ang mga sugat nito. Ibinubulong ni Naruto ang pangalan ni Hinata, at sinabi ni Sakura na sa wakas ay natanto na niya ang kanyang nararamdaman para kay Hinata. Bumalik sa buwan sa palasyo ni Toneri, namangha si Toneri sa kagandahan ni Hinata habang siya ay natutulog.
Gustong malaman ng higit pa tungkol sa kanya, nabasa niya ang kanyang isip para lamang makita na si Naruto lang ang iniisip nito, na labis na ikanalito at selos nito. Nang magising siya, nakita niyang ligtas ang kanyang kapatid ngunit kahit na siya ay nakomatose, hinawakan ni Hanabi si Hinata ng tahimik na humihingi ng tulong. Dito, sinabi sa kanya ni Toneri ang tungkol sa kanyang angkan at kung paano nila gagamitin ang Tenseigan laban sa kanilang mga kaaway. Pagkatapos ipakita kay Hinata ang mausoleum ng Hamura at kumain ng hapunan, hiniling ni Toneri kay Hinata na gawan siya ng scarf tulad ng ginawa niya kay Naruto at inutusan siyang huwag nang tanungin ang kanyang mga plano na sirain muli ang Earth. Kalaunan ay dinala siya ni Toneri sa lumulutang na templo. Napagtanto ni Hinata na hindi niya mahanap ang Tenseigan sa isang lugar dito sa buwan, ngunit nakahanap siya ng isang nakatagong lokasyon gamit ang kanyang Byakugan. Habang nagpapahinga si Toneri at kawalan ng kakayahan na kontrolin ang Tenseigan, tinangka ni Hinata na sirain ang Tenseigan altar ayon sa kahilingan ni Hamura na pigilan si Toneri. Nahuli siya ni Toneri, at dahil sa kasinungalingan at pagtataksil, sinira ni Toneri ang kanyang scarf sa sobrang galit, ipinahayag na alam niyang lubos na ginawa niya ito para kay Naruto. Pagkatapos ay na-brainwash niya si Hinata sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang berdeng chakra sphere sa kanyang katawan, para matuloy pa rin nila ang kanilang kasal. Samantala, kasunod ng 3 araw na proseso ng pagliligtas, nagising si Naruto at nanlumo tungkol sa pagpili ni Hinata. Pagkatapos ay dinala ni Shikamaru si Naruto kay Sakura na sinabi na siya ay lubhang nanghina dahil sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nakipag-usap si Sakura kay Naruto at tinulungan siyang mapagtanto na totoong mahal siya ni Hinata. Ngayon ay nakahanap na ng lakas si Naruto, pinangunahan niya ang pagsingil sa moon base ni Toneri. Ang koponan ni Naruto ay sumalakay sa palasyo at naghiwalay. Sina Sai at Sakura ay iiligtas si Hanabi, habang sina Shikamaru at Naruto ay hinahabol si Hinata. Habang pinipigilan ni Shikamaru ang mga puppet ni Toneri, dumating si Naruto sa tamang oras upang guluhin ang kasal, na ikinagalit ni Toneri. Para ipahiya si Naruto, pinilit ni Toneri ang na-brainwash na Hinata na atakihin siya ngunit nagawa niyang alisin ang globo sa kanyang katawan. Matapos hilahin ni Toneri si Hinata patungo sa kanya, sinubukan niyang maglagay ng isa pang berdeng globo sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang pinakabagong Tenseigan pulsation ay nagpapahintulot kay Hinata na makatakas mula kay Toneri. Humingi ng tawad si Hinata kay Naruto at dinala niya si Naruto sa sisidlan ng enerhiya. Sa kanilang pinagsamang kapangyarihan inatake nila ang enerhiya at nagawa nilang sirain ang sisidlan, na nagpapakita ng maraming Byakugan na selyadong sa loob na pumipigil sa buwan mula sa pagbagsak sa Earth. Pagkatapos makipag-ugnayan muli sa lahat, ibinigay ni Sakura kay Hinata ang piraso ng kanyang scarf, kung saan ipinahayag ni Naruto na alam niyang para sa kanya ito pagkatapos makita ang kanyang mga alaala. Sa kabila ng pagkasira, masayang kinuha ito ni Naruto, na nag-iwan kay Hinata sa bingit ng mga luha ng kagalakan. Noon lang, napansin ni Shikamaru na nagsimula na naman ang Doomsday Clock sa ilang kadahilanan. Bumalik sa Earth, si A at Killer B ay gumagamit ng isang napakalaking chakra cannon upang sirain ang bulalakaw patungo sa Earth, at nang malaman ang papalapit na buwan nilayon nilang gamitin ang canyon upang sirain ang buwan. Pagkatapos ay sinabihan si Kakashi ni Hishi na sigurado siyang dinala ni Toneri ang kanyang mga anak na babae sa buwan. Matapos pagmasdan si Kurama na nakikipaglaban sa buwan, nakumpirma ang teorya ni Hishi. Sa kabila na ngayon ay nalaman na si Naruto at ang kanyang koponan ay nasa buwan, nais pa rin ni A na sirain ang buwan kahit ano pa man iyon. Ang iba pang kage ay tutol dito at inutusan siyang maghintay ng 1 oras dahil pakiramdam nila ay mapipigilan ni Naruto ang buwan dahil sa kanyang mga nagawa noong nakaraang digmaan. Samantala, sa nawasak na sisidlan ng enerhiya, isang galit na Toneri ang namamahala upang i-unlock ang Tenseigan, na nagpapahintulot sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pagtingin sa Celestial Decree. Pagkatapos ay ipinatawag ni Toneri ang isang higanteng golem na nakikipaglaban kay Kurama, habang ina-unlock niya ang Tenseigan Chakra Mode. Nahuli niya si Hinata, itinapon siya sa isang hala upang mapanood niya itong patayin si Naruto, na kinamumuhian niya. Sa isang matinding labanan sa pagitan ni Naruto at Toneri, pagkatapos nito, ipinakita ni Toneri ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan upang hatiin ang buwan sa kalahati. Malapit nang matapos ang laban, hinawakan ni Naruto ang huling natitirang piraso ng scarf at ipinadala ang kanyang chakra shroud sa kanyang kanang kamao at naghatid ng isang mapangwasak na suntok, na sapat na upang mawala ang kapangyarihan ni Toneri, at inipit siya sa isang pader. Sa kanyang pagkatalo, ginamit ni Kurama ang pagkakataong ito para sirain ang golem gamit ang isang tailed beast ball, at binawi ni Hinata ang Byakugan ni Hanabi.
Sa kabila ng kanyang pagkatalo, tumanggi si Toneri na sumuko at tinawag ang lahat ng mga mata ng Byakugan sa kanyang paligid upang bigyan siya ng kapangyarihang patayin si Naruto sa pamamagitan ng pag-drain ng kanyang chakra, ngunit pinipigilan siya ni Hinata sa pagsipsip ng kanyang chakra. Dahil hindi mapanatili ni Toneri ang kanyang anyo, at malapit ng masunog sa araw, iniligtas siya ni Naruto. Sa paglipas ng oras, naghahanda si A na magpaputok ng kanyan, ngunit tumanggi si B na patayin si Naruto at ang iba pa, na labis na ikinadismaya ni A. Sa kabutihang palad, isinulat ni Kurama sa buwan ang isang mission complete na nagpapahiwatig na ang lahat ay ligtas at ang sakuna ay naiwasan. Isang pandaigdigang deklarasyon ang ginawa na sina Naruto, Hinata, Shikamaru, Sakura, at Sai ang nagligtas sa planeta mula sa pagkalipol. Inihayag na bago bumalik sa Earth at iligtas si Toneri, dinala ni Hinata si Toneri sa lugar ng kaluluwa ni Hamura at ang katotohanan ay ipinahayag sa kanya. Nang makita ito, humingi ng paumanhin si Toneri sa kanyang mga ginawa at piniling manatili sa buwan upang magbayad para sa kanyang mga kasalanan at nangako na hindi na muling lalapit ang buwan sa Earth kahit na inalok siya ni Hinata at Naruto na pumunta sa Earth. Nang maglaon, tinanong ni Hinata si Naruto tungkol sa kanyang scarf na ginamit niya kanina kung saan ibinunyag niya na ginawa ito ng kanyang yumaong ina para sa kanya bago siya isinilang, kaya naman pinuprotektahan niya ito, na nag-iwan kay Hinata ng pag-aan ng kalooban at nahiya sa kanyang mga aksyon. Habang pauwi silang lahat sa kahilingan ni Hanabi, ipinahayag ni Naruto kay Hinata na gusto niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama niya, na nagpaluhas sa kanya. Sa pag-alis nila sa portal, ipinakita ang isang sulyap sa kanilang hinaharap na buhay na magkasama, at sinundan sila ng pagkakita sa mga nakaraang bersyon ng kanilang mga sarili kasama ang mga nakaraan ni Naruto na nakasuot ng pulang scarf na kanyang hinabi habang tumatakbo palabas ng kuweba habang magkahawak kamay, kung saan ay lumipad sila palabas ng kuweba at naiwan ang iba. Habang lumulutang sa langit kasama ang buwan sa likod nila, at nagbigay ng kanilang unang halik. Nagtatapos ang pelikula sa isang serye ng mga flash-forward ng kasal nina Naruto at Hinata. Ito ay karagdagang flash-forward sa pagkakaroon nila ng isang mapayapang umaga kasama ang kanilang dalawang anak, sina Boruto Uzumaki at Himawari Uzumaki na nakikipaglaro sa kanilang ama na ipinapakita ang masayang pamilya sa isang snowball fight.